serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang retirement honors para kay ngayon retired na si Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin C. Acorda Jr. sa PNP Grandstand sa Camp Crame nitong Lunes, Abril 1 ng kasalukuyang taon. Matatandaan na nagsilbi si General Acorda Jr. bilang ika-29 na PNP Chief. Sa kaparehong kaganapan ay nanumpa kay Pangulong Marcos bilang ika-30 hepe ng PNP si Police Major General Romel Francisco Marbil. Samantala, narito na ang naging kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nabanggit na retirement honors. Today, what we witness is not just a change of command, but a pledge to stay the course and to step up work. In the PNP, leadership changes and new assignments are given, but the mission remains to serve and to protect our people. One goal also remains constant for the PNP, that the PNP does not sit content on its laurels won, but works hard to win more souls. The PNP tradition that as soon as the bar is surpassed, it is then raised. The drive to do better, to push harder, is what has fueled the PNP's aspiration to set new standards. This ceremony is not meant as a farewell to General Acorda, but a chance to acknowledge and congratulate him for his efforts, his patriotism, his unwavering dedication to ensuring the safety and security of our people. During his time as Chief PNP, he introduced the 5 focused agenda, which guided the organization towards more honest law enforcement operations, enhanced information technology capabilities, and stronger community relations. The PNP's efforts in combating various forms of crime have yielded tangible results, which exhibit the diligence of our officers and personnel, as well as the effectiveness of our programs. In a survey conducted by Okta Research last year, the PNP was recognized as the 3rd highest performing and most trusted among 25 government agencies in the second quarter of 2023, receiving a 76% trust rating. This indicates the public's increasing trust and confidence in the police force. With all these, I believe the best send-off gift that we can give General Acorda is neither the usual memorabilia nor the typical testimonials,
The best parting token that we can offer him is the pledge to exceed what he has done during his watch and to continue the good work that he has begun. I am sure nothing will make General Benji Acorda happier than seeing the organization he loves so much able to undo all the previous achievements of the PNP. So for all these and more, I congratulate and salute General Acorda for a job well done. Now, we pass the privilege of leading the PNP to be a more efficient, transparent, and trustworthy in these challenging and promising times. With our heartfelt congratulations, we welcome Police General Romel Francisco Marbil, who will assume the responsibilities of the 30th Chief of the Philippine National Police. Police General Marbil, you have my full confidence and my full support as you begin to champion a police that is pro-God, pro-country, pro-people, pro-environment. Let us work closely with you in addressing emerging threats such as cybercrime, terrorism, and transnational crimes. We shall continue to uphold the highest standards of professionalism and give the finest service to our beloved citizens. Let us now ensure that the PNP will be agents of progressive transformation in the lives of our people by ensuring the safety and well-being of every community in the land. And so before I close, I wish to extend my gratitude to the more than 230,000 men and women of the PNP who have been instrumental to the success of your organization and our development as a nation. I wish to extend my sincere appreciation to your families for their sacrifices and those sacrifices that they continue to make as they understand the demands attached to the uniform that you wear. With Police General Marbil as our 30th PNP Chief, I enjoin everyone to face the coming days with even greater fervor, determination, and optimism to achieve our goals and aspirations for the nation. Let us remain vigilant in the face of challenges and opportunities as we strive to build a bagong Pilipinas where everyone can thrive and live in peace. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, investment missions ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagbubunga na matapos ang positibong assessment ng HSBC Global Research. Ayon kay Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., nararamdaman na ang positibong resulta ng investment promotions ng Pangulo na sinusuportahan ng mga panukalang inaprubahan ng Kongreso at nalagdaan bilang batas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Unti-unti na nagbubunga ang investment missions ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa. Ito ang tinura ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. kasunod ng pinakahuling assessment ng HSBC Global Research na bumubuti na ang lagay ng investment environment ng Pilipinas. Anya nararamdaman na ang positibong resulta ng investment promotions ng Pangulo na sinusuportahan naman ng mga panukala na inaprubahan ng Kongreso at nalagdaan bilang batas. Dahil dito, mas nakikita ng mga mamumuhunan ang pagiging investment destination ng bansa. Ilan sa mga panukala na kanilang ipinasa para makaakit pa ng mas maraming foreign direct investments, ang Ease of Doing Business Act, ang mga batas na nagtatapya sa corporate income tax at nag-aalok ng iba pang tax incentives. Batay sa komentaryo ng HSBC Global Research, nagkaroon ng malaking pagbabago sa pasok ng FDI ngayon kumpara noong 1990s hanggang 2000s. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, siniguro naman ng National Security Council o NSC na hindi patitinag ang Pilipinas sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, nagkakamali ang China kung sa tingin nito ay maaaring piliting sumuko na lamang ang Pilipinas dahil sa maraming pinsalang natamo ng mga barko at pagkasugat ng ilang mga personnel. Binigyang din ng opisyal na hindi dapat maliitin ng China ang fighting spirit ng mga Pilipino. Git pa ni Malaya, ang Pilipinas ay nasa panig ng batas at rules-based international order, partikular ang nakasaad sa 2016 Arbitral Tribunal Decision na nagpawalang bisa sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Sinabi pa ni Malaya na mananatiling walang alinlangan ng Pilipinas sa kabila ng mga nangyayari. Ginawa ni Malaya ang naturang pahayag matapos ihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gagawa ng aksyon ang kanyang administrasyon laban sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Iginiit ng opisyal na sa mga nangyayari ngayon ay China ang napapahiya sa mga aksyon nito lalo na at alam na ng international community ang ginagawa nito laban sa Pilipinas. Binatikos din ni Malaya ang China dahil sa istilong warmongering para ipamukha na Pilipinas ang nag-udyok sa Chinese Coast Guard para gumamit ng water cannon upang patigilin ang barko ng Pilipinas na magtungo sa Ayungin Shoal at maghatid ng mga pangangailangan ng mga tropa sa BRP Sierra Madre. Dagdag ni Malaya, walang pakialam ang Beijing sa anumang bibit-bitin at dadalhin patungo sa BRP Sierra Madre. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, ititigil naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang motorcycle taxi expansion o ang pagpapadami pa ng bilang ng mga motorcycle taxi na papasada sa kalsada. Ayon kay LTFRB Chairperson Chofilo Guadis, pinuno ng Technical Working Group para sa pilot study ng MC Taxi Service sa bansa, magsusumite na ito ng rekomendasyon sa Kongreso ngayong Mayo hinggil sa resulta ng itinakbo ng MC Taxi Service Pilot Study. Ayon kay Guadis, susundin na lamang ng LTFRB ang desisyon ng Kongreso sa magiging kalagayan ng mga MC Taxi Service sa bansa. Una nang nilinaw ni Guadis ng MC Taxi ay tugon sa problema ng pagkalat ng mga habal-habal ng mga motorsiklo na nagsasakay ng pasahero na walang permiso mula sa LTFRB. Mas lehitimo aniya ang MC Taxi Service dahil sinanay ang mga driver at mayroon ding insurance ang mga pasahero nito. Sa ngayon aniya ay may 51,000 slots ng MC Taxi sa Kalakhang, Maynila. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, binigyang diin ng Department of Energy o DOE ang kahalagahan ng pagkakaloob ng tax incentives sa e-motorcycles dahil sa napatunayang kontribusyon nito sa pagbabawas ng carbon emissions. Ayon kay Andre Reyes, isang science research specialist mula sa DOE, ang e-motorcycles ay mahalaga sa pagtulong sa bansa sa paglipat sa electric vehicles dahil ang transportasyon ay patuloy na pangunahing pinagmumulan ng carbon emissions sa bansa. Partikular na binigyang diin ni Reyes ang pangailangan na palawakin ng saklaw ng Executive Order No. 12 Series of 2023 na nagkakaloob ng tax breaks sa ilang uri ng EVs. Sa ilalim ng kasalukuyang bersyon ng EO12, ang iba't ibang uri ng EVs ay tumatanggap ng tax breaks habang ang e-motorcycles ay pinapatawan pa rin ng 30% tariff rate. Sa datos ng DOE, lumilitaw na ang paggamit ng
ng e-motorcycles ay nakatutulong upang maiwasan ang 8.5 kilograms ng carbon dioxide kumpara sa internal combustion engine o ICE motorcycles. Ang paggamit ng e-motorcycles ay mas episyente rin dahil nagkakahalaga lamang ito ng 0.34 pesos at nakatitipid ng 1.72 liters ng gasolina bawat kilometro kumpara sa ICE counterpart nito na sumusunog ng 1.20 pesos bawat kilometro. Nais din ng Energy Department na taasan ang EV fleet ng bansa ng 50% o karagdagang 2.4 million units. Isinusulong ng mga stakeholder ang tax cuts upang pabilisin ang pagtutulak sa e-motorcycles sa gitna ng kanilang malaking kontribusyon sa kapaligiran sa sandaling lumipat ang mga rider sa EVs. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nananatiling anthrax-free ang Pilipinas mula 2019 hanggang 2021. Ito ang iniulat ng Department of Health o DOH na wala pa ring naitatalang kaso nito sa kabila ng pagkakaroon ng pagtaas ng kaso sa ibang bansa, partikular sa Laos. Siniguro ng kagawaran sa publiko na hindi ito madaling hindi ito katulad ng trangkaso. Mas mataas ang tsansa na mahawa ng anthrax ang mga veterinaryo, magsasaka, livestock personnel at iba pang manggagawa na humahawak o nag-aalaga ng hayop. Gayunpaman, inabisuhan ng DOH ang publiko na maaari silang makaligtas sa anthrax sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagkain na hindi luto na produktong pagkain. Ang anthrax ay dulot ng bakterya na Bacillus anthracis at maaaring mahawaan ang mga hayop sa pamamagitan ng paghinga o pagkonsumo ng spores. Maaari itong magamot sa pamamagitan ng antibiotics. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, patuloy na nakaalerto ang mga bansang kalapit ng Laos dahil sa mga kaso ng anthrax na naitala. Sa inisyal na ulat, 50 ang iniulat na pinagsususpetsyohang kaso ng anthrax sa mga tao. Sinasabing kumakalat ang anthrax sa pamamagitan ng bakterya at madaling natatamaan nito ay mga hayop. Gayunpaman, may mga bagong kaso na kinakapitan na rin ang mga tao at nagdudulot pa ng kamatayan. Kaugnay nito, nag-utos na si Thai Prime Minister Sireta Tavisi na higpitan ang pag-monitor sa naturang sakit upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kababayan sa bansang Thailand. Maliban dito, nagpairal na rin ng sariling pagbabantay ang iba pang bansa laban sa nasabing sakit. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, 85 milyong Pilipino nagparehistro na sa Philippine Identification System o PhilSys. Ayon kay Philippine Statistics Authority o PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, maituturing itong isang tagumpay dahil sa nakikitang suporta ng mga mamamayan sa National ID. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Patuloy na nadadagdagan ang bilang ng mga Pilipino nagparehistro na sa Philippine Identification System o PhilSys. Ayon sa PSA, kabuang 85.2 milyong Pinoy na ang PhilSys registered as of March 15. Itinuturing itong tagumpay ni National Statistician at Civil Registrar General PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa na nagpapakita ng patuloy na suporta ng mamamayan sa National ID. Mula naman sa bilang na ito, nasa 49.2 milyong PhilIDs ang na-deliver na ng PSA habang nakapag-issue na rin ito ng nasa 45.9 milyon na e-PhilIDs. Kamakailan lang,
Nang ilunsad na rin ng PSA ang PhilSys registration para sa mga batang edad 1 to 4 na maaaring gawin sa anumang registration center sa bansa. Bukod dito, nagpapatuloy rin ang pag-iikot ng mobile registration lalo na sa mga GIDA areas at pati na ng institutional registration activities kung saan inilalapit ang pagpaparehistro sa mga eskwelahan. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, naging mapayapa sa pangkalahatan ang naging paggunitan ng sambayanang Pilipino sa Semana Santa. Ayon kay Philippine National Police o PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ito ay matapos ang ginawang pagbabantay ng ating kapulisan mula Lunes Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Generally peaceful kung ituring ng Philippine National Police o PNP ang paggunita ng sambayan ng Pilipino sa mga Semana Santa. Ito ang tinura ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Kasunod na kanilang pagbabantay buhat ng Marso 25 Lunes Santo hanggang kahapon, Linggo ng Pagkabuhay. Bagaman hanggang ngayon na lamang heightened alert status sa PNP, sinabi ni Fajardo na binibigyan kapangyarihan ng mga regional at provincial directors na palawigin ito kung sa tingin nila ay kakailanganin pa. Matapos naman ng mga Semana Santa, sinabi ni Fajardo na sunod naman nilang pagaganahin ngayon ang Oplan Summer Vacation o Sumbak para tutukan ng mga tourist destination sa bansa. Sa mga panahong ito, ni Fajardo madalas nagtutungo sa mga kilalang tourist spot sa bansa gaya ng mga lalawigang malapit sa dalampasigan tulad ng Aurora, La Union, Siargao at iba pa. Kaya hindi sa mga lugar na malalamig gaya ng Baguio, Tagaytay at Quezon. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, 29 na individual nasawi sa 34 na insidente ng pagkalunod nitong nakaraang Semana Santa. Ito ay base sa datos ng Philippine National Police o PNP mula Marso 27 hanggang Marso 31. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. 29 na individual ang nasawi sa 34 na insidente ng pagkalunod nitong Semana Santa. Base ito sa datos ng Philippine National Police mula Marso 27 na magsimula ang Holy Week break hanggang kahapon Marso 31. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, karamihan sa mga nasawi ay mula sa Calabar Zone na nasa 10, kasunod ang Ilocos Region at Cagayan Valley Region na may 6 at Bicol Region na may 5. Dalawa naman sa mga biktima ng pagkalunod ang naligtas ng mga pulis habang 3 biktima ang nawawala, isa sa Rosales, Pangasinan, isa sa Jones, Isabela at isa sa Tamauni, Isabela. Mas mababa ang insidente ng pagkalunod na iniulat sa panahong ito kumpara sa Semana Santa nung nakalipas na taon na may 63 kaso. Ayon kay Fajardo, bahagi ng kanilang paghanda sa Semana Santa ngayong taon ang pagde-deploy ng mga pulis na may kasanayan sa life-saving techniques sa mga resort para makatulong sa mga insidente ng pagkalunod. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinag-iingat ng Bureau of Immigration o BI ang mga Pilipina laban sa human trafficking scheme na tinatawag na Bitbit na maaaring mahantong sa sex trade sa ibang bansa. Naglabas ng babala si Immigration Commissioner Norman Tansinco matapos harangin ng mga opisyal ng BI sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 ang isang lalaki at kasamang Pilipina bago makasakay sa flight patungong Kota Kinabalu, Malaysia. Ani Tansinco, ito ay tila isa pang kaso ng Bitbit scheme kung saan ang isang madalas na biyahero ay magtatangka na dalhin ang isang babaeng biktima na nilinlang sa pagtatrabaho bilang isang sex worker sa ibang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng BI na una nang sinabi ng lalaki sa mga immigration officer na nagbabakasyon o magbabakasyon siya at ang kasamang babae.
Napansin ng immigration officers na kamakailan ay bumiyahe sa Malaysia ang naturang lalaki. Ang naharang na lalaki at babae ay dinala sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT para sa karagdagang investigasyon kasabay ng pagtitiyak na ibibigay na tulong ng BI sa babae. Posibleng maharap ang lalaki sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. PCA Administrator ininspeksyon ang coconut hybridization project sa lalawigan ng Ilocos Norte. Pakinggan natin ang buong ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Nangiuswat tinaigat ng inspeksyon ni Philippine Coconut Administrator Dr. Dexter Butet iti CFIDP Coconut Hybridization Project, Strategic Planting and Replanting of Laguna Tall Coconut Variety iti Ilocos Norte Agricultural College iti Iliti Pasukin. Kagen ti panag-inspeksyon ni Dr. Butet ketap no may pasingkit ti panagipatungpal dagiti inisyatibo ti PCA kas iti panangpaduras ti produksyon ti nyug ken panakaipay ti pagsapulan dagiti coconut farmers iti Region 1 2-3 ken Cordillera Administrative Region. May palagip anausar ti pagtatalunan ti inag para iti pan nakapabiyag dagiti seed nuts ti nyug nga umabot iti 55,000 a pidaso tapno saanen nga agurder ti PCA Ilocos Norte iti seed nuts manipod iti Sabali a probinsya. Kuna ni Engineer Rosan Cabalwan nagtultuloy ti pan nakapapigsa ti coconut industry iti Ilocos Norte baben ti pan nakipatungpal dagiti programa ng RUNA iti trainings kadagiti coconut farmers. May palagipay anay payan ti Delmar Shellcraft Multipurpose Cooperative iti pasilidad a pagaramitan kadagiti nagduduma a produkto ng RUNA iti virgin coconut oil iti tawen 2023. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilaga para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Tugigaraw, DSWD Region 2, makakatuwang ang mga botika sa Lambak, Cagayan sa pagtulong sa mga nasa krisis. Narito ang buong balita na ihahatid naman sa atin ni April Racho. Magitinulag ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 kadagiti butika iti entero Region 2 tapno matulungan iti medical a kasapulan dagiti maikari a beneficiaryo babaen ti Crisis Intervention Unit ti ahensya na isayang kat ti damo a consultation dialogue kadagiti kameng ti Drugstores Association of the Philippines iti Region 2 para iti implementasyon ti assistance to individuals in crisis situation kadagiti kliyente dagitoy. Base tin lanad nga aprobado Memorandum of Agreement ni Field Office Legal Officer Attorney Carl Eric Lingan mangipaay ti ahensya ti medical assistance kadagiti napanglaw nga individual wenno pamilya babaen ti panangbayad kadagiti nagatang dagitoy nga agas kanda dumapay a medical supplies agraman dagiti assistive devices kadagiti private suppliers nakailanad pa iti katulagan a mairwarlaeng ti nairekomenda a tulong babaen ti guarantee letters a direkta a maiyawat kadagiti kwalipikado a patient beneficiaries nga ison ti mangipagna iti nasao a tulong. Sigon kini Regional Director Lucia Suyo Alan daytoy nga inisyatiba nga indauluan ni Secretary Rex Gatchalian ket saan laeng amang tulong kadagiti adda iti krisis no di ket tapno mangted iti panakabalin kadagiti beneficiaryo nga aramiden ti transaksyon tapno makaawat ti serbisyo nga addayo iti sigud nga aramiden ti ahensya kadagiti sabali a programa da nga isuda mismo ti aggaraw ken mangipagna amin a proseso. Manipud to Gagaraw City daytoy ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakuin naman natin ang Baguio City Monorail Project layong itayo sa Baguio Central Business District area. Ang kabuang ulat, ihatid naman sa atin ni Jong Munar. Imbinglay ni Camp Janay Development Corporation Chief Executive Officer Ken Chairman Robert Chan Sobrepeña ama na rin ita iti panagaalada iti national permit para iti proyekto da ang monorail iti Central Business District iti siyudad di Baguio. Sigun kankwanak ket mailepas amin nga permit da para iti nasa proyekto sakbay nga aglepas iti agdamang atawen ken imanamong ni Mayor Benjamin Magalong iti proyekto gapo iti makatulong da itoy amaresolbar iti nailet katara iti trapiko. Ikatigdog ti monorail ket 4.7 kilometers ken iti ruta na ito kat Session Road, Public Market, Magsaysay Avenue, Baguio City Hall, Burnham Park, Marcos Highway, ken Cannon Road, Corner, ken Camp Janay kasamatan ti Baguio Post Office. Inay ni Sobrepeña nagiti maramat nga lugan iti monorail ket electric cars, tapno maramat damat lang iti waste to energy plant a plano da nga ipatakder, ijay iliti sa Blan Benguet. Impanakal ni Sobrepeña no maaproban ti proyekto daket dumanon lang iti taloging gano patatawen ket may lipas na ito ay dagos nga mausar iti public transport. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, pag-obserba ng Semana Santa sa Masbate, mapayapa. Narito si Jan Tatad para sa balita. Naging matuninong ang pag-obserbar sa Semana Santa sa probinsya nin Masbate, susog sa Masbate Provincial Police Office. Katakod kaini naglaag nin Tourist Assistance Desk ang Lambang Municipal Tourism Office sa mga strategic locations kan sa indang mga lugar bilang pag-antisipar sa paglobo kan mga turista kan Semana Santa. Nagtarabangan man ang Philippine Coast Guard Masbate asin ang mga substations kaini sa pagsagibo kan Baywatch Patrol sa mga beach resort, kaibahan ang mga personahe hali sa Coast Guard District Bicol, Operational Control Units, Regional Training Center Masbate, 903rd Coast Guard Auxiliary Squadron, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, asin Bureau of Fire Protection. Apwera padigdi, padagosan sa indang naging pagmonitor sa mga seaport kan probinsya para sa mga inbound asin outbound passengers kan mga pampasaherong barko. Ang katuninongan kan pag-obserbar kan Semana Santa sa Masbate na isyerto sa pagtarabangan kan mga miyembro kan security sector na pinasalamatan man kan Masbate PPO. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, pag-obserba sa Semana Santa sa isang beach destination sa lalawigan ng Cebu, naging maayos at mapayapa. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Gihulagway sa lokal nga kabhanan sa lungsod sa Santa Fe sakop sa isla sa Bantayan, lalawigan sa Subo nga hapsay ug nagmalinaw ang pag-obserbar sa Semana Santa karon tuiga. Sa mga hulagway nga gi-share ni ini sa ilang official Facebook page, makita ang pagdagsa sa mga turista. Labi na sa mga kabaybayunan ni ini. Gideploy sa lokal nga kabhanan ng ilang mga kawani 24 oras aron masiguro ang kahapsay sa maong dapit. Gani nagpamuntar og mga tourist assistance ug DRRM kiosk ang lokal nga kabhanan aron ma-monitor og ingon man matubag ang mga pautana sa mga bibisita sa inang lungsod. Ang mga kawani usab ang nagtambayayong aron malimpyuhan ang kabaybayunan nga dunay mga nahibilin nga basura human sa pipila ka mga parties nga giorganisa sa dapit. Dako ang gipaabot nga pasalamat sa tanan nga may kooperar usab aron magmalampuson ug way gubot ang Semana Santa sa lungsod. Samtang gibanabana ang mikabat ngadto sa 60 ngadto sa 80,000 ka mga tawo ang misalmot sa gihimong relihiyosong kalihukan sa kasikbit nga lungsod sa Bantayan atol usab sa Semana Santa. Matod pa sa Public Information Office ni
niini na maong gidaghanon naglakip sa mga misalmot sa prosesyon o sa mga tao na napunsisok sa plaza o sa merkado. Hinuon gyulagway sa kapulisan sa lungsod sa Bantayan nga nagbalampuso ng gihimong prosesyon. Wow sab mga dagkong panghitabo nga mitumaw ato sa maong kalihukan. Kini si Carmel Matos Pedrosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matos Pedrosa mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo, mahigit 1.5 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa Iloilo City. Narito si Paul Tarosa para sa detalye ng balita. Arestado sang Mandurriao Police Station ang isang ka-high-value target drug personality sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa isang hotel sa barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Ang suspect ang ginkilala nga si Rodney Tabangcura alias Blue, 33 anyos, kag-residente sang barangay Balud, Banwasang Dumangas, Iloilo. Nakumpiska sa operasyon ang 225 gramos ang shabu nga may standard drug price nga 1.53 million pesos sa din pwede pa ini maglabot sa 4.5 million pesos kung nabaligya sa merkado. Para masigurang transparency sa operasyon, nagamit sang body-worn cameras ang kapulisan sa pagka-aresto sang suspect kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang iya pagatubangon. Nagikan sa Radyo Pilipinas Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao, isang peace monument pinasinayaan sa Pakibato, Davao City. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Human sa pagsaulog sa Davao City Insurgency Free 2nd anniversary ni aging semana, nagpahigayon og wreath-laying ceremony o pag-unveil sa usa ka peace monument ang mga sakop sa 56th Infantry Battalion sa Sitio Panaga, Barangay Culasas, Paquipato District ning syudad. Ang maong aktibidad gipahigayon ni atong Marso 29, Biyernes Santo, diin kauban sa kasundaluhan niini ang mga opisyal sa barangay. Sumala ni 56th IB Commander Lieutenant Colonel Emmanuel Garcia, tumong niini ang paghatag og tribute sa mga sibilyan ug mga sundalong nangamatay tungod sa kapintas sa Communist Terrorist Groups kon CTG. Gihinumdum sa opisyal ang mga insidente sa mga nangagi sama ni atong December 30, 1980 kung diin 18 ang mga nangamatay, lakip dinhi ang 13 ka mga sakop sa Philippine Constabulary sa 61st PC Battalion ug 5 ka sibilyan tungod sa brutal nga pagpangatake sa New People's Army diha mismo sa Sitio Panaga, Barangay Culasas. Sumala ni Garcia, ang Peace Monument nagasimbolo sa pagsalikway sa cycle of violence ug pagbarog sa prinsipyo sa kalina ug hustisya ug pagrespeto sa kinabuhi. Samtang nagpaabot sa iyang pasalamat si Barangay Captain Leia Billera ug iyang kapikas ngadto sa Philippine Army ug sa PNP tungod sa ilang hiniusang paningkamot alang sa pagpatunhay sa kalinaw sa ilang barangay. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dakuin naman natin ang Marawi, kwentong Bangsamoro kung saan nakilahok ang iba't ibang youth organization, isinagawa bilang bahagi ng pagtatapos ng Bangsamoro History Month. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Johania Yusof. Miyakadar pa supiti barangan ng mga umpungan ng mga kalumbayan sa Bangsamoro si Kukalilimoda kwentong Bangsamoro o di na panel discussion sa kepaguluan ni Ron Ministry of Public Order and Safety o di na MPOS babago din si sa Cotabato City. Padaya ko mga kalilimodirang para ko Bangsamoro History Month ay din na antapian na sukap po kalawlad ubitiarami pantag ko Bangsamoro History. Raksian din sa mga kiyasinagadan ng mga mujahidin sa kumasa adapan mabaloy Bangsamoro Region agus sumabandingan ko piti barangan
kaya prumasay o mga umpungan para ko kapakasibay abang sa moro si ko kapagingad. Pad kumya kaderpa kumyalo ya kalilimod si Director General Attorney Muhammad Muqtadir Estrella, ang Ministry of Social Services and Development, Commissioner na si Rudin Dunding abang sa Moro Youth Commission, agos si Peace Program Officer City Janine Gumao, AMPO sa Miyakatero sa lalag agubandingan mipantag sa Bangsamoro. Miyapad mambus mga kalumbayan na mga civil society organization at miyakaderpa si Eko Bidiara. Dia si Johania Yusuf puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na tumaas ang presyo ng mga bahay sa buong Pilipinas sa huling bahagi ng 2023, subalit mas mabagal kumpara sa ikatlong bahagi ng naturang taon. Ayon sa datos ng BSP, tumaas ang Residential Real Estate Price Index o RREPI ng 6.5% kumpara sa 7.7% noong 2022 at mas mabagal din sa 12.7% noong third quarter. Ito na din ang pinakamabagal na paglago sa presyo ng residential property simula noong 2.6% noong ikalawang quarter ng 2022. Binabantayan ng RREPI ang karaniwang presyo ng mga residential properties sa iba't ibang klase ng pabahay at lokasyon. Ipinakita din sa datos ng BSP na ang presyo ng mga single detached o attached houses ay tumaas ng 9.5% sa fourth quarter. Mas mabagal ito kumpara sa 16.8% paglago noong ikatlong quarter at sa 10% pagtaas noong nakalipas na taon. Ang presyo ng mga townhouses ay tumaas ng 4.7% mula Oktubre hanggang Disyembre ng nakaraang taon mula sa 9.3% noong third quarter. Tumaas naman ang mga condominium units ng 4.1% sa fourth quarter, mas mabagal kumpara sa 8.3% at 12.7% na naitala noong third quarter ng 2023 at ikaapat na quarter ng 2022 ayon sa pagkakasunod. Sa kabilang banda, bumaba naman ang presyo ng duplex units ng 33.5% mula sa paglago nito ng 57.7% noong ikatlong quarter ng 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na ang paggastos sa mga environmental protection ay bumaba ng 8.1% noong 2023. Ayon sa Compendium of Philippine Environment Statistics o CPES Component 6 ng PSA, ang taunang gastos ng gobyerno sa environmental protection ay bumagsak ng 21.89 na bilyong piso noong 2023 kumpara sa 23.83 bilyong piso noong 2022. Ang CPES ay isang pagtitipon-tipon ng mga datos mula sa iba't ibang kawani ng gobyerno. Bumaba ang gastos sa biodiversity at landscape ng 8.6% nitong nakalipas na taon sa 8.72 bilyong piso. Sumasalamin ito ng 39.8% ng kabuang gastos para sa environmental protection. Sinundan ito ng mga gastusin na hindi klasipikado
pero sumasailalim pa rin sa environmental protection ng 6.54 na bilyong piso na binubuo ng 29.7% ng kabuang gastusin. Samantala, ang gastos naman sa waste management ay nagkakahalaga ng 3 bilyong piso nitong nakaraang taon o 13.7% ng kabuang gastusin. Ang alokasyon na ito ay bumaba ng 17%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan na magkakaroon ng dagdag bawas sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa industriya, magkakaroon ng dagdag ang gasolina ng 30 sentimo hanggang 60 sentimo kada litro, habang ang presyo ng diesel naman ay inaasahang bababa mula 50 sentimo hanggang 75 sentimo kada litro. Para naman sa kerosene, inaasahan na matatapyasan ang presyo mula piso hanggang piso at 10 sentimo kada litro. Noong Marso 26, nagpatupad ng dagdag presyo sa gasolina, diesel at kerosene ng 2 piso at 20 sentimo, piso at 40 sentimo at piso at 30 sentimo kada litro ayon sa pagkakasunod. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. napanatili ng San Miguel Beermen ang kanilang malinis na kartada pagkatapos talunin ang Phoenix Fuel Masters 116-102 sa pagpapatuloy ng PBA 48th Season Philippine Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Pinangunahan ni CJ Perez ang Beermen sa nagawa nitong 32 puntos, ang kanyang pinakamagandang performance ngayong komperensya para tulungan ang kanyang koponan na ipagpatuloy ang pangunguna sa team standings. Ito naman ang ikalawang sunod-sunod na talo ng Phoenix para bumagsak ang kanilang record sa 1-4. Nakapag-ambag naman si Jericho Cruz ng 17 puntos habang nagdagdag si Terence Romeo ng 16 na puntos. At sa kanyang pagbabalik sa first five, nagbigay naman ng double-double si 7-time most valuable player Junmar Fajardo na may 13 puntos at 12 rebounds para sa San Miguel. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakopo ni Filipina tennis star Alex Ayala at ang kanyang kapartner na si Estelle Casquino ng France ang doubles tournament ng W75 Croisy Beaubourg Tournament na ginanap sa France. Nakuha ni Ayala at Casquino ang titulo pagkatapos talunin ang top-seeded duo na sina Jessica Poncet ng France at Maya Lumsden ng United Kingdom 7-6 to 7-5 sa finals ng torneo. Bago nito, tinalo nila sina Kira Pavlova ng Russia at Mary Verkerle ng Luxembourg 6-3 at 6-3 sa semis. At ang tambalan nina Emily Appleton ng Britanya at Isabel Haverlag ng the Netherlands 6-4 at 6-0 sa quarterfinals. Sa unang round, nalusutan ni Ayala at Casquino sina Celine Naif ng Switzerland at Prarthana Thombare ng India 5-7, 6-2 at 10-6. Samantala, maagang napatasik sa torneo si Ayala sa singles tournament kung saan natalo siya ni Mona Barthel ng Germany 4-6, 6-4 at 6-1 sa second round ng main draw. Ito ang ikalawang titulo ni Ayala sa doubles ngayong taon kung saan una niyang napalanunan ang titulo sa W50 tournament sa India. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi pinalad ang Gilas Pilipinas Women pagkatapos matalo laban sa Chinese Taipei 19-9 sa quarterfinals ng 2024 FIBA 3-on-3 Asia Cup
na ginanap sa Singapore Sports Hub sa Singapore. Formal lang natapos ang kampanya ng Pilipinas sa torneo habang makakatapat naman ng Chinese Taipei ang New Zealand sa semifinals. Samantala, wala na rin sa kontensyon ang men's team ng Gilas Pilipinas pagkatapos natalo ng 2 beses sa pool stage ng torneo. Natalo ang koponan laban sa Australia 21-13 bago matalo sa Japan 22-12 sa laro sa Pool C. Binubuo ang koponan nina Yutien Andrada, Ping Eximiniano, Chester Saldua at Joseph Sedurifa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong balitang artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Masayang inanunsyo ni Dayan Medina at Rojon Cruz nitong Easter Sunday na magkakaroon sila ng baby number 2. Sa social media post ng celebrity couple, ibinalita nila ang pagdadalang tao ni Dayan na ang ibig sabihin nito ay magkakaroon na ng kapatid itong si Joaquin. And sa Instagram makikita ang baby bump ni Dayan habang hawak naman ni Rojon ang ultrasound result ng misis. And caption ni Dayan dyan, quote and unquote, Easter is all about celebration of new life. And ibinunyag din ni Dayan na 6 na buwan na siyang buntis at nagpapasalamat ito sa bagong biyaya na ipinagkaloob ng Panginoon para sa kanilang pamilya. Humiling ito ng dasal kasabay ng kanyang pregnancy journey. And ilang oras ang nakalipas mula ng kanyang i-post ang naturang IG post, nagkaroon ng follow-up post naman si Dayan kung saan ibinida naman niya ang isang throwback photo na buntis siya sa panganay na anak nga na si Joaquin noong 2020. O diba? After 4 years ang pagitan. And makikita na noong Easter Sunday din ng 2020 rin nang inanunsyo niya ang kanyang pagdadalang tao. O di ba? What a coincidence nga naman ang kanyang pagpo-post ng kanyang pregnancy. And caption na doon sa 2020 post na iyon, quote and quote, "Thank you Almighty Father, all glory and honor is yours." And sa comment section, maraming kapwa celebrities ang tuwang-tuwa at nagpaabot ng kanilang pagbati o congratulatory messages para sa mag-asawa. Samantala, mukhang lalong naging sweet sa isa't isa ang mag-asawang Heart Evangelista at Cheese Escudero mula nang mag-renew sila ng kanilang wedding vows. Sa recent social media post ni Heart, inihayag nito ang pagmamahal niya sa kanyang mister dahil ilang araw na niyang hindi itong nakakasama. And sa Instagram, ibinadera ni Heart ang throwback video nila ni Cheese na kinunan habang sila ay nasa Paris. And iniram pa rin ng dalawa ang suot nilang stylish outfits. And caption ng actress doon sa tila twinning nila doon sa nasabing photo, quote and unquote, "Trouble becomes a friend with this one around." And base sa hiwalay na posts, si Heart ay abala sa kanyang out of the country business trips. And makikita na nagtungo siya sa Hong Kong upang dumalo sa isang art exhibit at kalaunan ay lumipad naman papuntang Thailand. At
taong 2015 nang ikasal ang mag-asawa at noong Pebrero lamang nang mag-renew sila ng wedding vows na ginanap sa Balesin Island nitong February ngayong taon. And agaw pansin sa recent wedding ng dalawa ang masayang bonding ng ina ni Hart na si Cecilia Ong Pauco kasama si Cheese. And maraming netizens ang natuwa sa magbiyanan dahil kitang-kita na nagkaayos na nga sila. And noong 2013 lang nagkaroon ng hidwaan ang fashion icon at ang kanyang mga magulang dahil sa relasyon niya kay Senator Cheese na inilarawan noon ni Mami Cecilia bilang isang manipulative opportunist. Pero ilang buwan matapos ang kasal ng mag-asawa noong 2015 ay nagkabati ang dating aktres at ang kanyang mga magulang. At sa panghuli natin, chika for today, nagpakita ng all-out support si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach para sa kapwa niya beauty queen na si Miss Universe Colombia 2015 Ariadna Gutierrez matapos sumali nga itong si Ariadna sa isang reality competition sa Colombia. And sa broadcast channel ng Pinay Beauty Queen sa Instagram, humiling ito ng suporta para kay Ariadna na suportahan ng kanyang milyong followers ang pagpasok ng Colombian Beauty Queen sa isang reality TV show na La Casa de los Famosos. And ayon sa Beauty Queen, ang nasabing reality competition ay tila katumbas ng reality TV series na Big Brother. And paliwanag pa ng Miss Universe 2015 title holder, gusto niyang tulungan ng kapwa niya Beauty Queen. At naniniwala ito na kaya niyang ipanalo ang naturang kompetisyon. And sinabi rin ni Pia na nakakausap niya ang manager ni Ariadna at nangako siya rito na susuportahan niya ang Colombian Beauty Queen. And magugunita nitong September last year nang muling magkita ang dalawa sa isang fashion event sa Paris. And naging controversial ang crowning moment ng dalawang Beauty Queen sa Miss Universe Pageant 2015. Ito yung panahon na nagkamali ang event host na si Steve Harvey sa pag-a-announce ng nanalong kandidata. At ang unang binanggit na nagwagi ng Miss Universe crown ay si Ariadna, ngunit makaraan ng ilang minuto ay bumalik si Steve sa entablado upang aminin na mali ang kanyang nabasa at sinabi na si Pia ang tunay na nakakuha ng nasabing titulo. Dahil sa insidente, marami ang nabigla at nagulat maging ang dalawang beauty queens. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang, sa studio. Kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo at ng segmentong balitang artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga makakalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente.
Mabuhay po tayong mga Pilipino! At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarting mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.